Halos 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa huling tala ng Philippine Statistics Authority nitong Pebrero. Kaya naman sa survey ng SWS, ang nangungunang sana ngayong eleksyon 2025 ang paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Dahil sa kakulangan ng trabaho sa bansa, may mga kababayan tayong kumakapit sa patalim. Sa biyahe ni Rafi Tima, nakilala niya ang ilang kababayan nating nasuong sa panganib sa ibang bayan, alang-alang sa pangarap ng mas maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. Sa biyahe ng buhay, iisa ang destinasyong ating pinapangarap. Sapat na pagkain, maayos na tirahan, magandang buhay para sa pamilya. At para sa karamihan, makakamit ito sa pamamagitan ng maayos na trabaho. Sa pinakamatawag syudad ng bansa, ang Quezon City, nakilala ko ang 52 taong gulang na si Anthony Valdez, na gaya ng milyong-milyong Pilipino, ang tanging sana magkaroon ng maayos at permanenteng trabaho. Ngayong araw, tulad ng kanya ng nakagawian sa nakalipas na ilang buwan, maagang naghanda si Anthony. Babiyahe kasi siya pa Maynila para sa isang job interview sa trabahong nahanap daw niya sa social media. Isa si Anthony sa halos 2 milyong Pilipinong walang trabaho ngayon, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pending pa rin. Ang problema, sa edad ko, kailangan ng recommendation. Katunayan, pang-4 na interview ng araw ito ni Anthony sa loob ng 6 na buwang paghanap niya ng trabaho. Nalaman kong 2 dekada palang OFW si Anthony sa Dubai sa UAE bilang isang griller. Nitong 2024, ilang buwan bago siya magretiro at nakataktang tumanggap ng mahigit 800,000 piso. Nagsara ang pinapasukan niyang restaurant. Pati nga yung HR sa opisina, sila nga unang nagsipagtakas eh. Hindi man kami tinimbrehan. Paano gagawin namin? Parang gusto nga tiway na kami. Thank you na lang. Kasi iniwan na kami. Ang problema paglapag mo rito sa Pilipinas, paano yung start mo ng buhay rito? Kasi ang dala ko lang ng pera nung 15,000 eh. Ang pangakong retirement benefit, puhunan daw sana niya para sa isang maliit na negosyo dito sa Pilipinas. Pasado alas 9 na nang makarating kami sa Malate, Manila. Walang pila sa labas ng building kung saan may interview si Anthony. Housekeeping ang ina-applyan niya rito. Hindi na raw choosy si Anthony sa trabahong papasukan kahit pa minimum wage ang swelduhan. Sa kasalukuyan, nasa 645 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila, pinakamataas sa bansa. Wala pang 10 minuto, lumabas na si Anthony. Matanggap na kaya siya sa trabaho? Sa pagpapatuloy ng aking biyahe, napadpad naman ako sa Parañaque kung saan magsisimula ang pasada ni Mang Liloy. Mga 12 anyos, marunong na mag-drive eh. Tapos Mahigit 4 na dekada ng jeepney driver si Mang Liloy. Napagtapos elementary at high school ang 7 anak sa pamamagitan ng pamamasada. Pero dahil sa jeepney modernization, naging scrap at ipinakilo na lang ang minamaneho niyang lumang jeep. Nakakapasada lang siya ng jeep kung kailangan ng relyebo ng ibang driver.
Kaya sa ngayon po, wala na akong hanap buhay na kumbaga sa maayos kasi pa-extra na lang ako. Minsan dito, may extra ako ng isang araw. Minsan may extra ako pagtatawag. Pasat nabubuhay na naman. Surya mabili. 5-6 dito, siyang pakulang. Pinakamabigat ang mataas na presyo ng gasolina. Kaya minsan, pangkain na lang sana niya na uuwi pa sa panggasolina. Wala pa raw 500 piso ang naiuwi niya sa maghapong pamamasada. Maganda kita anong araw kasi dapat na biyahe lang. Kung nag-uwi na kami, minsan 2,000. Ngayon, ang binibila, magkano na i-diesel mo? Kasi sobrang mahal ng diesel. Halos 5 taon ang ganito ang daloy ng buhay ni Mang Linoy. Laging may tanong kung bukas makalawa, may hahain ba sa lamesa? Kaya ang sana niya, Sana, balik yung 5 taong prangkisa namin. Tapos maghanap buhay kayo para makapag-servisyo ulit sa mamayan. para sa ilan nating kababayan, ang sagot sa kahirapan, mang-ibang bansa. Marami man ang umunlad ng buhay sa pagiging OFW, hindi lahat ay mapalad. Tapos ang sabi po sa amin, pwede daw po kaming patayin doon or ibenta po sa labas. Para sa mga tinaguriang bagong bayani, ang mga paliparan, simbolo ng pagsisimula ng bagong yugto sa kanilang buhay. Pero ngayong araw, malayo rito ang destinasyon ko. Sa Binyan, Laguna. Kung saan nakilala ko ang 19 na taong gulang na si Matt, hindi niya tunay na pangalan. Minsang nangarap ng maginhawang buhay, pero sa paliparan pala magsisimula ang kanyang bangungot. Biktima ng illegal recruitment at human trafficking si Matt. Mula Pilipinas, bumiyahe pa Hong Kong si Matt bago pa lumipad pa Cambodia. Doon may naghihintay raw sa kanyang trabahong call center agent. $800 to $1,000 po per month daw po. Pinipilit po kasi nila kami na sumama na kasi paalis na nga daw po. Sinabihan po kami na paalis na daw po 2 to 3 days. Pero ang kumpanyang dinatnan nila, love scam operation pala. Pinaghahanap sila sa social media ng mayamang Filipino-American sa Estados Unidos para akitin at kumbinsing magpasok ng pera sa isang investment app. Ang masaklap, lubos siya nagtiwala sa nag-alok ng trabaho na mismong kaibigan pa niya. 2 araw pa lang daw sa trabaho, naglakas loob na si Matt na magreklamo sa kanilang boss na Chinese at nagbantang mag-resign. Pero dito na raw nagsimulang magbago ang pakikitungo sa kanila ng kanilang amo. Nakatutok na po sa amin yung pangkuryente po na may ilaw. Nung pagkabukas po, doon po kami nanginig 3. Nasabi po namin, mag-stay na lang po kami kesa po kuryentehin po kami doon. Sinabi ko po sa kanila, mag-stay na lang po ako. Kaysa po masaktan ako or patayin po nila. Ano sabi nila sa'yo? Sabi po nila, kung totoo ba daw po or hindi daw po ako nagsisungaling, kung gusto ko daw po talaga magtrabaho doon. Sinabi ko na lang po, opo. Kaysa po masaktan ako. Sa datos ng Department of Migrant Workers, may halos 2.5 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kanilang pagsasakripisyo sa ibang bansa, nagpapasok ng bilyong-bilyong dolyar sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa paghahangad ng maginhawang buhay at maayos na trabaho, ang ilan sa kanila napapahamak at nabibiktima pa ng illegal recruiter. Walang malinaw na datos kung ilan ang mga Pilipinong biktima ng illegal recruitment. Pero nito lamang first quarter ng taon, may 481 na nagreklamo ng illegal recruitment sa talaan ng Department of Migrant Workers. Ang pang-aabuso sa grupo ni Matt nagtuloy-tuloy nang minsang hindi maabot ang kwota sa dami ng bibiktimahin.
naranasan niya ang katapat nitong parusa. Tinuruan po nila po ako dito sa bandang braso po. Nung mga gabi na po, around 8 to 9 p.m. po, doon na po ako nanginginig po yung katawan ko po. Tapos yung mga pantal ko po lumalala po dito. Kaya kahit puno ng takot, sinikap daw ni Matt na makahanap ng paraan para makaalis sa impyernong ito. Dalawa po kasi yung cellphone ko noon eh. Yung isa pong cellphone ko is confiscated, tapos hindi po nila alam na may isa pa po akong cellphone. Tapos ayun po yung ginamit ko po pang contact sa family ko na nanghihingi po ako ng tulong na ma-rescue kami doon. Ligtas mang nakauwi sa Pilipinas, habang buhay raw dadalhin ni Matt ang masamang alaala sa bangungot na ito. Kaya para wala nang susunod na maging biktima gaya ni Matt, mas maraming oportunidad at mataas na sahod ang kanyang sana. Sana taasan nila ang sahod at babaan ng bilihin para sa mga Pilipino na hindi na mag-ibang bansa o maghangad pang pumunta sa ibang bansa para sa malaking sahod. Kung marami rin sanang oportunidad sa bansa, hindi raw mahihirapan ang mga gaya ni Anthony na maghanap ng trabaho. Halatang malungkot si Anthony mula sa kanyang job interview. Ang resulta, Magtatawagan na lang, lahat naman ganun ang iniisip eh. Wala na yun eh, parang ganun. Pero ewan natin, baka tumawag pa. sa ikalawang araw ng pagsama namin sa biyahe niya, sa isang mall sa Quezon City ang aming destinasyon. Susubukan ng kapalaran sa ilang daang trabahong inaalok sa isang job fair doon. Pero sa biyahe pa lang, may panibagong dagok na naman si Anthony. Bumigay ang suot niyang sapatos. Pero tuloy pa rin siya sa kanyang misyon ngayong araw. Sa isang oras na paghihintay at pag-iikot ni Anthony, lalo pa siyang pinanghinaan ng loob. Sa competition ng sa edad ko, medyo hindi ako confident. Sana mga next week, sana makatawag si sa akin. Tingin din niya, walang swak na trabaho rito para sa kanya. Swerte na raw na nakaisang interview si Anthony rito. Ito rin ang problema ng karamihan sa mga Pilipino. May trabaho nga, hindi naman angkop sa kakayahan ng empleyado. Well, ina-acknowledge natin na meron talagang job skills mismatch at ito ay ongoing na problema at hindi naman natin nakikitang masosolve ito agad dahil kailangan talaga nito ng alignment both ng supply side at ng demand side ng labor market. Sabi ng DOLE, maaaring tumingin sa PESO o Public Employment Service Office sa mga LGU. Dito, tiyak na legal ang kumpanya at trabahong inaalok at marami ang pwedeng pagpilian depende sa kakayanan ng aplikante. Itong mga pesos po makikita ka sa kanilang mga localities, LGUs, city or municipality or even provincial level at makakapagbigay sila ng impormasyon kung ano yung mga available na vacancies po. Pero habang patuloy na naghahanap ng permanenteng trabaho, ang hiling ni Anthony, dumating ang araw na papabor na sa kanya ang pagkakataon. Sana po yung mga galing abroad na gustong magtrabaho sa Pinas ay walang age limit. Ang hirap po ng mag-apply sa edad na 50, kagaya ko po. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima at ito ang aking biyaheng totoo.